Hello mga pogi, kumusta kayo? Andito tayo sa bagong episode ng The Pitbull Show! Sa episode na ito, pag-uusapan na rin ang problema ng isa sa ating mga kaibigan. Itatago natin ang kanyang pangalan sa pangalang Hardinero. Bago natin pag-usapan ang problema niya, ambience muna tayo. Para may music. Ito ang kanyang problema. Dear Kuya Pitbull, ang kanyang problema ay 4,000 ang halaga ng filter holder. Di ba mahal siya? Tapos, ito pa. Tinatanong niya kung anong brand yung 4.5K. Yung Legacy, 7,000 daw. Ang sagot ko dyan, okay lang yan. Kasi, isang bilihan lang. Isang bilihan lang, ibig sabihin, once na binili mo yan, hindi ka na bibili ulit ng filter holder sa loob ng mahabang panahon or kung masira mo siya. Ito pa yung kanyang katanungan. Asa na ba? Gusto niyang malaman kung saan makakabili ng mga ganyan. Ang sabi naman ng isang pogi rito, sa Aperture, sila meron pinakamurang bentahan ng filters accessories, etc. Hindi ko alam kung meron sa Taiwan o wala eh. Kung meron man, hindi ko alam. Ito yung sinasabi kong mura oh. Bago tayo pumasok sa usapan na yan, alamin muna natin kung ano ang iyong system. Meron kasing DX at FX. Kung full frame ang iyong system, marapat-dapat lang na gamitin mo yung medyo malaki-laki. Andyan na yung Lee. At dito sa Tokyo, merong Kenko. Yan yung pipitsugin na plastic na mura, pero nagbibinyet. Ang ginagawa dyan, nilalagari yung plastic para hindi magbinyet, ano? Okay. Halimbawang DX ang camera mo. Pwede kang magtiyaga dito sa pipitsugin na to. Madami yung nakikitang ganyan eh. May nakita akong ganyan sa may Caloocan. Yung tinatawag na V-Mall. Mura lang yan. Wala pa atang 500 yan eh. Itong size na to, pang-kokin to eh. Maganda to para sa DX. Tama lang to para sa DX. Kung kit lens lang gamit mo, okay na to. Pag DX ka, mas matipid ang iyong choices sa filters, ano? Pero, ang Kokin nagmamagenta kasi hindi yan maganda. Ayan, oh. Ito naman ng Lee. Kung full frame ka, marapat-dapat lang na mag-invest ka sa mas mahal. Tatagal sa'yo to eh. Ang ginagawa ng iba, bibilis lang itong ring na ito. At bibilis na lang filter holder. Itong ring na ito, separate to. Hindi ito kasama sa pagbili ng filter holder. Ngayon, ang ginagawa ng iba, bibili sila ng ring ng pang-Lee, yung pang ultra wide, dahil
maganda siya. Dahil yung roscas nasa ilalim. Medyo mahirap i-salaysay sa picture pero nakalibog siya. Meaning, mas hindi mag-vignette yung iyong frame. Ngayon, ito kasing filter holder na to, itong Sali. Maraming substitute yan, mga made in Taiwan, made in China, mga Japex, no? Makakabili kayo niyan, hindi mahirap makahanap niyan, maniwala kayo sa akin. Sa ganung paraan, hindi na nila kailangan bumili ng filter holder na to. Pero kung ako naman sa iyo, kung bibili ka lang ng mahal, lubusin mo na. Bilhin mo na rin yung filter holder. Hindi natin pag-uusapan yung topic ng filters, no? Madami dyan, eh. Yung mahal, Stingray. Yung tama lang, Lee. Yung murang maganda, yung tinatawag na Le filter na mabibili sa Filters Exchange, no? Maganda yan, eh. Itong isa sa mga, Japex na filter holder. Kung ako sila, lalagarin ko yung pangalawa, pangatlong hanay para hindi istorbo at para hindi mag-vignette. Ngayong naalis na natin ang usapan ng DX at FX, pag-usapan naman natin kung ano ang iyong pakay sa paggamit ng filter holder at ng square ND. Usually, ang mga taong gagamit nito, gugustuhin nila ng mas madilim na langit para makuha yung ilaw, para makuha yung clouds. Pero ako na mismo nagsasabi sa inyo, ang isang filter, hindi yan sapat. Minsan nagpapatong pa nga ako ng dalawa, para lang makuha yung magandang clouds. So, gastos yan. Tandaan nyo, nagagasgas din yan. Dahil hindi yan salamin. Resin yan. Bukod dyan, meron pang tinatawag na hard and soft. Yung soft, yan yung general purpose. Yung hard, medyo matigas yung kanyang demarcation line, no? Kung titingnan ninyo, yung pangkaraniwan na ND, yung pangkaraniwan na graduated ND, tulad nito, palakihin nga natin. Kung makikita ninyo, ang pangkaraniwan na graduated ND, suabe ang graduation, no? Mula madilim hanggang transparent. Yung hard naman, matigas, walang gradation halos. Itong nasa kanan ang hard, itong nasa kaliwa ang soft. Ang hard maganda pag may horizon. Pero pag ginamit mo sa mga bundok at mga puno, magmumukhang tanga ang iyong kuha. At pangalawa, at isa pang pwede natin pag-usapan sa paggamit ng ND filters ay kapag gusto ninyong gumawa ng sobrang haba na exposure na hindi kaya ng pagpatong ng sangkatutak na circular ND, Kaya yan, isa sa mga pwede niyong pag-usapan yan. Isa sa mga pwede niyong pag-isipan yan. Mga posibilidad. Tandaan niyo, isa pa dapat sa mga i-considera ninyo. Kapag gumamit kayo ng CPL, medyo nakakairita ayusin to. Unless bumili kayo ng pagkamahal-mahal na professional kit na dinadagdag sa Lee holders, para pwede nyo gamitin yung inyong CPL at kung ano-ano pang pautot. Anyway,
Hindi natin pag-uusapan yan kasi wala naman talaga sa context ng subject natin yan. Papakita ko muna sa inyo ang isang alternative. Lately, halos hindi ko na ginagamit yung aking ND eh. Medyo tinatamad na ako. So, ang ginagawa ko, digital na.